Yun guys, magandang umaga. Eto, panibagong problema na naman to pinasok natin. For today's video guys, meron lang tayong customer dito na hindi ko alam kung legit to kasi kanina ko pa tinatawagan, out of coverage yung cellphone niya. Nakaka-alarma dito kasi ang laki nung amount na in-order niya, nasa 1,000 plus. Ayan, ganun lang lagi yung sinasabi. Mahirap kasi rito kapag dito ka nag-deliver dahil puro call center yung mga tao rito sa loob. Hindi mo matanong kung kanino, sino yung pwede mong mapagtanungan. Medyo kanina pa ako rito, ilang minuto na. Ganun lang lagi yung sinasabi ng tawag, out of coverage. Malamang fake booking to. Kasi kung talagang concern sila rito sa order nila, dapat alert sila kung aware sila na meron silang in-order. Kanina pa ako rito. So, niname drop ko na lang yung pangalan nito, baka legit na tao to. Makikita nyo naman to sa post eh. Ayan, laki ng amount nya oh. Makita nyo yung amount, 1,133. Yan yung pangalan. Yan. Order sa Krispy Kreme ng 4 na box na donut. Ngayon, hindi na makontak. So, abala. Tapos, sayang yung oras natin dito. So, i-report natin to para Indonesian ba ito? Kaya pala parang hindi Pilipinas. Hindi rin naka hindi rin nakasin yung niya, yung mga chat oh. Yan, ang dami ko ng chat. Yan, kilala na pala to eh. Yan, nandito na ako ng 12:25 na. O 12 minutes. 12 minutes na ako naghihintay. Kasi malapit lang naman to. I-report ko na lang to siguro para problema nito kasi minsan tayo pa tinatamaan dito sa batching, natamaan pa yung performance natin nito kahit inaayos natin yung trabaho natin. Kaya nag-alarm na si Panda ba't hindi ko pa na-drop. Hindi mo naman makontak sino yung pagbabagsakan mo nito, si COD to. Kaya try ko na lang i-report. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng dispatcher. Last call, last chance. Oh, yan o, i-report. Yung number niya guys, tandaan nyo na lang pag umorder sa inyo to, cancel nyo na. Pangalan niya ito. Yan, Gibbs Graciela. Napakawalang naman na ito sa rider eh. Nakakainis. Yung contact, yung kinokontak na natin yung dispatcher. Ito marami na siyang mga request na kailangan ko daw dalhin yung picture with the doorsteps of the customer. So, pipicturean natin to para naman makita niya na nasa location tayo. Ito yung mga nire-require niya para lang ma-settle natin. So guys, return to vendor tayo kasi mali yung customer na nakuha natin. Palpak yung customer. Niloloko. Malaki-laking amount. Tapos hindi naman niya inaano yung natin, yung tawag, yung sinisin. So, kailangan natin ma-perfect yung procedure. Pag return to vendor pa naman, nagsususpend si Panda. Minsan, nag-ano pa. Bibigay pa ng
offboarding. So ayan yung problema dito sa mga customer na to, nang order ginagawang laruan yung trabaho natin, lulukuhin lang yung ating trabaho. Sana huwag namang ganyan mga paps, mga idol, dahil kanina pa akong nagtatrabaho, lagi ako nasa batch 1 dahil ginagawan ko ng mabuti yung aking performance. This is it. Wala sir, di makontak yung customer na. A few moments later. So yan guys, mukhang hindi nga tayo, medyo inaalat talaga yung araw natin yan. It's my second time na fake booking ako ngayong araw na to. Ito yung pangalan niya, Jamila. Tingnan nyo naman yung description. Laki pa naman ng amount, 1,300. Kaninang maga 1,200 plus. Krispy Kreme ngayon, manginasal naman. So makakahit yata ako na ito ng dalawa ngayon. Ang masakit na ito, suspension yung kakalabasan ko na ito kasi ang laki na ito. Parehas mabigat to. Hindi ko alam kung i-report ko to o hanapan ko ng buyer, pero mahirap may benta to kasi malaki, 300, o kung mga 300 plus lang to, baka ako na mag-shoulder na ito. 1.3. So yun nga, yung continuous ng biyahe ko ng maghapon, talagang maalat. Sobrang tumal na nga, ganito pa yung makukuha kong booking yan. Dapat kasi may security din si Panda sa mga gantong address. Tingnan nyo naman yung address. Yung description, letter H. Tapos yung address, yung floor area, NN. 32, San Pedro. Nakapin sa Splash Island, pero San Pedro yung ano niya. Wala ta namang manluloko eh. Ang problema lang kasi si Panda, accept lang rin siya ng accept ng booking, tapos shoulder ng rider pag na ano. Pag tinawagan mo, subukan mong tawagan, nakapatay ang cellphone eh. Ayan. Ang ganyan. The number you have dialed is currently unattended or out of coverage area. Kanina pa yan, kanina pa ang ganyan. Hindi tayo makakaproceed nito kung hindi natin nire-report. Kung ibibenta ko naman to, wala naman yata kukuha na ito kasi ang laki ng halaga. Ayan Panda, sana makarating sa itong video na to, maging malino naman sa yung problema ng mga rider. Kasi kami, naghahatid lang kami ng order, inaayos namin yung trabaho namin, tapos may mga ganitong tao na order, sisirain yung biyahe namin, sisirain yung hanap buhay namin, magpipin kung saan, manluloko ng rider. Tapos kapag ginawa namin yung procedure mo ng return to vendor, minsan binibigyan mo suspension yung rider o di kaya revoke o offboard. So paano ang gagawin ko nito kung ganito ng ganito? So, sana makarating sa admin ng ng Foodpanda na hindi lahat ng rider na nagre-return to vendor ay nanloloko. Kami ang niloloko rito. So, i-ano ko tong video na to, i-upload ko to para maging siguro maging awareness sa mga nasa admin, kasi basta-basta na lang kayo nag-o-offboard nang walang investigation. Ngayon ganito, katulad yan, pangalawang beses ko na makakatanggap ng gantong order. Sana na-i-screen ng mabuti to. So yan, i-report ko to. Nandito na lang ulit yung video na to, i-report ko kay dispatcher. Ayan, ito gawa-gawa lang niya siguro tong pangalan na to para lang makapanloko. Hindi to sure. So kung legit ka, Jamila Evangelista, sana open yung cellphone mo for calling, hindi matawagan eh. Kaya gumagamit ka ng ibang pangalan para makapanloko. So shoutout po sa mga tropa natin Panda, pag nakita nyo itong pangalan na to, maging na tayo rito, maging lesson na sa atin to. Second time na for this day na makatanggap ako ng fake booking. So i-upload ko ito mamaya, pa-share na lang ng video mga kapanda. Awit tayo rito. Po, thank you at bye-bye. So ayun guys, mga kapanda, proceed na tayo sa ating sa back to the vendor, return to vendor tayo. So yun guys, itong problema kasi nakadalawa ako ngayon, medyo malalaking amount. Hindi ko alam kung ano magiging kaparusahan o baka parusahan o bigyan ako sanction dito. Kasi nga yan, hindi pangkaraniwan
ewan. Pero honest to goodness naman tayo, talagang ginawa natin yung trabaho natin. Ngayon kung magkaroon man ng mas mabigat na parusa to o sanction, kung umabot man dun sa pinaka mabigat na offboarding, wala tayong magagawa. Nadali tayo ng mga manluloko eh. Pero yun nga sinabi ko, ginawa natin yung trabaho natin. Siguro time na rin para tumigil na rin tayo sa Panda pag dumating yung time na in-offboard tayo. Kasi wala eh, stress din naman eh. Tulad yan, nagtatrabaho ka. Ito, babayaran ka nito, kalahati na lang. Tapos may ano pa, may parusa pa. So, sobrang ano din, mahirap din. So, sana pinaka-hope natin na maging acceptable kay Panda yung issue natin ng pag-return. Kasi ano eh, marami nang na-offboard dito, marami nang na-suspend. Kung suspend lang, baka acceptable pa, pero kung offboard ka eh, patay, yari tayo. Ayan, nandito na tayo sa Manginasal para ibalik tong pagkain na to. So, hindi na ako makapag-video guys kasi mahirap na yung mahirap yung sitwasyon ko. Mahirap magkuha ng camera. So I hope po na hanggang dito na lang muna ulit ang ating video. See you po sa ating next pig booking. So hindi talaga lahat ng panahon Pasko guys. Napakaalat ng biyahe ko ngayon maghapon. Dahil nga doon sa dalawang incident na yun, sobrang bigat. Ang laki ng halaga, 1+ parehas. So wala eh, ako ang tinamaan ng mga ganun ng mga manluloko eh. Yun nga, sinabi ko kanina, hindi ko alam kung gaano kabigat yung magiging sanction sa akin, yung parusa. Kung suspension lang, medyo tanggap-tanggap pa, pero pag offboard, babay Panda na tayo. So sana naman sa mga customer na walang magawa sa buhay, hindi na kami damay kasi nahihirapan din naman kami. Sobrang hirap nung ginagawa nyo, order kayo, tapos pipick up ng rider, dadalhin sa location nyo, tapos hindi kayo makita, hindi kayo makontak, hindi rin kayo nagpaparamdam. So kung wala kayong magawa sa buhay mga customer na mapabigat din sa mga rider, hindi naman kayo magtali ng lubid siguro para naman di kami madamay sa kabulastugan mo. So yun guys, hanggang dito na lang yung ating live ni Panda. Hindi ko alam kung ano magiging sanction bukas or sa next day, pero hoping tayo na i-honor ni Panda yung ating procedure. Iboy TV, na Panda Katoda. Right chain lahat. See you sa aking next upload. Shout out kay Macho, yun, patahimik lang, malaki natin. Tawa-tawa lang tayo, kahit may problema. Bye-bye. Shout out ka muna, Macho. 45 minutes na ako. Pinalgar mo yun. Bye-bye.